Gas Mandin. We're going to listen to one station and one station only. 101.7. 101.7. 101.7. Kalahi mo, Wagas Mandin. Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yun at muli magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Wala po yung partner natin ngayon kaya mag-isa lang tayo, pero pipiliting tumawag para panayam natin. Mukhang walang sound dito ko. Okay ba sound? Medyo Ayun medyo makulimlim na naman yung panahon natin ngayon. At kahapon medyo uminit na pero ito malamig-lamig pa rin naman. Malaki yung matitipid natin sa kuryente dahil hindi yung iba electric pa na lang ang gamit. Medyo malamig pa rin pagka gabi. Okay, paalala po natin sa lahat ng ating mga motorista, ingat-ingat po sa mga pagbibiyahe, para po iwas aksidente. Doon sa mga nagbumotor, lalo na yung mga nakamotor, naka two wheels ay delikado po pagka medyo mabilis yung patakbo nyo. Medyo madulas po pagka ganitong naambon-ambon at medyo basa yung ating kalsada. Asfalto po yan Kaya kaunting ingat lang. Lagi pong i-check yung sarili nyo kung nasa kondisyon. Huwag pong mag-drive pagka yung malayo yung iniisip at saka yung may mga problemang dinadala. Nagpapasalamat tayo on air na uli ngayon Medyo nasa radio na po tayo. Matagal din po tayong nawala At ngayon nagbabalik po tayo at mas marami na po yung nakakarinig hindi lang po dun sa ating Facebook page live. At syempre, nga pala itong ating programa napapakinggan din po ito sa YouTube. Meron din po tayo sa YouTube bukod po doon sa Facebook page live ng Balita Talakayan. At ngayon on air po tayo. Dire-diretso na po ito. Patuloy po itong aayusin at palalakasin yung signal ng Kalahi 101.7. Medyo nag-brownout din kanina. At ang balita, ito yung buong Oriental Mindoro yata ang naapektuhan ito. Brownout. At sa bagay, ito namang brownout hindi na pangkaraniwan Talagang sasabihin ng iba fake news o kaya paninira. Hindi po na paninira itong nangyayari. Sino ba nangako diyan? Matagal na, ilang term na. Unang term pa yata nung nakaupong gobernador ngayon pinangako na yung brownout na yan. Pero hanggang ngayon, yan pa rin yung problema natin, yung brownout. At yung mahal na singil sa kuryente. Bagamat nagpapasalamat tayo, nagkaroon ng panghuhuli diyan. Doon sa laging nirereklamo natin na system loss. Kasi nga, yung system loss na yan, binabayaran natin. Napapasama, pinagkokontribusyon na natin bayaran yan
every month yung system loss na yan. At ngayon nga, may mga nahuli na. Sana lahat. Palagay ko, kakaunti pa yung nahuhuli na yan yung napipinpoint yan. Nagpapasalamat naman tayo for the first time. Nangyari po yung panghuhuli na yan. Dapat yung mga gumawa niyan, yung mga operator niyan, makasuhan din at makulong. Isipin nyo, laking pahirap niyan. Pamula pa yata yan doon sa nung tinayo yung Ormeco na yan, may nagnanakaw na ng kuryente. Hanggang ngayon. Nakakapagtaka pa diyan, kung sino pa yung mga mayayaman, yung mga impluwensya, sila pa yung nagnanakaw ng kuryente. Sila pa yung nagnanakaw ng kuryente, sila pa yung nahuli. Pasalamat at ang problema dito, hindi natin kung paano i-compute ngayon yan kung gaano ba katagal na nagnanakaw yung mga yan. May mga government official pa nga At naniniwala tayo na madami po yan. Hanggang ngayon po may mga hindi pa nahuhuli. At patuloy na gumagawa po niyang pagnanakaw ng kuryente. Kasi yung mahihirap hindi naman po basta-basta makakapagnakaw yan dahil hindi nila alam yung kung paano i-jumper yung mga kuryente nila. May mga kontrata po yata yan May mga kontrata po yata yan. That may tumatawag po. Okay, nasa linya po natin si kasamang Tom at tumatawag po alam ko nasa Romblon ito, on the way yata sa Romblon ito. Siyempre makakapanayan po natin through phone patch Okay, kasamang Tom kasamang Tom. Hello, kasamang Tom, bati mo na. Yes, kasama Sandy, magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa aming palatuntunang balita at talakayan. Tom Lago po, mga kasama nyo. At of course, kasama Sandy, alam mo, medyo nasa malayong lugar tayo ngayon. Nasa isla tayo ng Tablas Island kung saan kasama ito sa trabaho, ang pag-iikot at pagpunta sa ilang mga client natin dito sa lalawigan po ng Romblon. At alam mo, napansin ko yung lugar ng Tablas Island, napakalaki na rin ang pinagbago at pinagunlad nitong lugar na ito. Di tulad nung araw na ako'y pumupunta dito nung panahong 2005. Almost siguro mga nasa 30% ang ipinagunlad nitong lugar na ito kasama Sandy. Malaki yung pagbabago. Kumusta naman yung politika diyan sa parte ng Romblon? Dito kasi sa Romblon, in particular dito sa Tablas Island, hindi ganoon kainit ang politika dito at saka kung mapapansin mo, yung mga pangalang noon pa man ay naririnig na natin katulad ng mga itong gobernador ngayon na si Riano Utik ay isa pa ring siyang incumbent ngayon At ang makakalaban yata nito kasamang Sandy, itong anak ng dating congressman na si tawag dito yung Madrona ba yan? Hindi naman. Hindi, ang Madrona ngayon is incumbent congressman. Congressman. Si Bodoy Madrona. At ang tumatakbo ngayon yung anak ng dating mayor. Yung dating mayor ng bayan ng Ojongan. Siya tumatakbong gobernador ngayon. So dito sa Romblon. So walang bago Walang bago. Walang bago. Katulad dito sa Oriental Mindoro, merong isang bago na naghahangad. Which is makikita naman natin. Pero diyan kasi sa Oriental Mindoro, dito diyan sa atin yung sistema ng pamumulitika diyan, kung mapapansin mo yung mga nag-endorse din, yung mga batikan na. At yung isa diyan na tumatakbo ay dating anak din ng batikan na politiko. Yan sa atin sa lalawigan, si Madam Joanna Valencia. At saka for the first time parang ito yata ngayon katulad ni Congressman Ardan Panaligan, si Congressman Boy Omali at saka yung dating Congressman Doy Lechon, parang iisa yung sinuportahan nila. Ito yung anak ng dating governor at dating Congressman Rod Valencia na si Madam Joanna Valencia nga So nakakapagtaka na na talagang nagkaisa sila. Siguro may nakikita silang pagkakamali, may nakikita silang mga pagkukulang dito sa kasilukuyang nanunungkulan itong liderato ngayon na kailangan mabago na.
Which is, alam mo, hindi naman siguro na issue yung sasabihin nating paninira yung nararanasan natin mga kababayan diyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Actually dito, alam mo, kagabi nung dumating ako dito sa Romblon, hanggang ngayon wala akong nararanasang brownout. At magandang serbisyo ng kuryente dito. At diyan naman sa atin, alam mo naman, kaya siguro ang sinuportahan ng mga batikang politiko diyan sa atin ay itong mga baguhan, sapagkat doon nila nakita siguro yung pwedeng gawin ito. Na masolusyonan yung mga pangunahing problema ngayon din sa atin, katulad ng kuryente, mahal na bilihin, pamasahe, lahat ng mga basic na pangangailangan natin mga kababayan, particular dyan sa health. Na siyang pangunahing pangangailangan natin ng mga kababayan, sapagkat alam mo, kung hindi maganda ang health services ng ating gobyerno, mga payat ang mga payat kasamang sandi ang mga yung mga tao niya. Sakitin. Diba? Sakitin. Tsaka partner, yung makikita mo dito, doon nga sa nakita natin na nagkaisa. At syempre, nakakapagtaka na talagang naiwan itong dating Governor Bons Dolor. Mag-isa siya ngayon. Kumbaga, siguro yung pagkukulang na yung binanggit mo kanina, yung kuryente, isa yun sa malaking issue na hanggang ngayon kinakaharap ng ating probinsya. Yan ay matagal na ang alam ko kung di ako nagkakamali, unang upo pa ni Governor Bons Dolor diyan, unang termino, yan ay yung isa sa pinangako niya. Yung problema natin sa kuryente na hindi naman nangyari, at mas lalo pang lumala kahit na tinayo na nga niya yung kapatid niya, si General Manager Humphrey Dolor. Ito hanggang ngayon ganun pa rin yung nangyayari, walang pagbabago. Kumbaga mas sabi nga lang, mas lumala pa yung problema natin. Yung problema partner do sa health, isa pa yun, yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan, yung health natin, lagi namang nirereklamo natin yung ating provincial hospital na talaga namang makikita mo, laging ang reklamo diyan, walang gamot, kulang sa pasilidad, kulang sa mga room, kulang doon sa mga gamot na laging nirereklamo na ating mga kababayan. Pagdating naman dito sa yung sinasabi mo, yung mataas sa bilhin, siyempre kaya mataas ang bilhin yan, ang problema diyan yung pamasahe natin sa barko. Yung pamasahe natin sa barko hindi nasusolusyonan. Although yung problema natin sa Batangas Port, medyo nagkaroon ng kaunting pagbabago diyan dahil na rin sa inisyatibo ito ni Congressman Arnan Panaligan, yung sinasabi niya na nakipag-usap siya in personal do sa dating PPA official. Medyo nagbago ng kaunti diyan sa problema. Yung problema natin partner sa sa mining, yung pagkaka-aproba ng extraction ng armor. Alam mo naman talaga namang tayong mga Mendoreño, ayaw na natin dito yung pagmiminay. At ang paniniwala nila ay matatawag na isang malakihang pagmiminay ang pagtatanggal ng mga malalaking bato at pagluluwas niyan sa ibang lugar, which is na sinasabi nga kaya naman daw tinatanggal yan para daw mataniman. Ang dami nga nating problema ang dami nating nakatiwang na lupa, bakit hindi yun ang taniman? At isa pa, kung talagang yun ang purpose ng ating mahal na gobyerno, ating provincial government, dapat ang sinusuportahan yung agrikultura, yung agrikultura. Kaya makikita mo talagang mga hindi na paninira yung mga dating issue na ito kahit pa tumakbo si Congressman Doy Lecio ng governor noon, ito na rin yung mga issue na binabato na hanggang ngayon walang pagbabago. At saka ito hindi masasabing puro paninira na ito dahil ito nararanasan, nakikita ng ating mga kababayan, partner. Oo, tama ka dyan. At saka alam mo, kung titingnan natin, yung serbisyo naman ng gobyerno natin, nandiyan kasi ang budget Yung kailangan lang kasi dyan, yung prioridad na ano ba ang talagang kailangan ng ating mga kababayan, ano bang priority para matulungan yung mga kababayan nating mga nasa mababang sitwasyon ng kanilang pamumuhay, yung trabaho na pwedeng ibigay para kasi alam mo, sabi nga ng ilang mga kababayan natin dito sa Romblon, natanong ako kahapon diyan sa particular dito sa Ojongan, sa bayan ng Ojongan, ano ang kabuhayan nyo dito? Ay sabi, ang agriculture hindi na masyadong napapansin kasi marami na nga ikalupa na ibinenta dahil ginawa ng commercial. Sabi ko, anong hanap buhay ngayon ng tao?
hindi na ikakailang maghanap buhay. May dole-out na ang gobyerno. May ayuda na. So, may ayuda na. Isa pa yung ayuda, di ba? Oo. Sabi ko, yung palaka ko sistema dito, tinuturuan niyo maging tamad ng tao. Wala tayo ka magagawa. Kasi sabi niya, minsan, kailangan naman talaga dahil ginagawa ng mga politiko na parang utang na loob sa mga kababayan natin. Yung tulong na kung saan, pera naman sa dyan ng gobyerno yan. Sabi ko, yun ang masaklap na katotohanan. Pero sabi niya, hindi naman ika lahat. Pero mas marami ka yung ganong sistema ngayon ng hanap buhay dito sa lalawigan ng Romblon. Yung dole out kasi madami Meron yung AX, andyan yung Bulitupad. Andyan yung tawag yung isa pang tawag dito, yung AKAP program. Di ba? Kaya malaki din ang naitutulong at marami din yung umaasa talaga din diyan sa ganung sistema ng programa ng ating gobyerno. Partner, yun nabanggit mo yung yan mga ayuda na yan dito sa atin sa probinsya, ganun din puro ayuda na. Lalo na partner pagka may mga kalamidad katulad yan, 'di ba? Pagka may mga baha. Ito noong December na tayo ng baha, isa pa yan sa problema natin na lagi na lang kumbaga taon-taon na yan nangyayari yung pagbaha na yan at natataon pa na yung December. Na kailangan magsaya yung ating mga kababayan pero hindi, napapalitan na ng lungkot dahil December may mga nagpapasko may mga nagpapasko nagpepiesta o kaya nagbabagong taon na nasa nasa baha sila So hindi rin nasusolusyonan partner yung mga problema na yan. Meron tayong may mga sinasabi nga pwedeng ipagmalaki yung agrikultura. Yung sinasabi nila yung infrastruktura, madami pinapagawa diyan, mga building, mga kung ano. Pero yung bay talagang totoong nakakatulong sa ating mga kababayan. Yung dapat ang i-prioridad. So sa akin partner dapat kung mayroon kang mga infrastrukturang pinagagawa, dapat nakasabay yung tulong mo do sa ating mga kababayan, yung trabaho, yung mga pangangailangan nila, lalong-lalo na partner do sa agrikultura. Dapat yan ay mapunda. Kumbaga, kung merong may mga bagay na naipamimigay ang ating gobyerno, ang ating provincial government pagdating do sa mga ayuda na yan, bakit hindi na lang ilagay sa agrikultura at tutukang mabuti kung paano i-implement yung mga pagbabago diyan, yung mga tulong sa pagsasaka, kung paano, kumbaga may mga training naman tayo, yung ibang bansa pa nga dito pa nag-training Bakit hindi natin dito i-apply? Ang kulang lang dito partner yung suporta ng gobyerno. Kasi yung mga nag-training dito ng ibang bansa katulad ng Thailand, ng Vietnam, pagbalik nila sa kanilang bansa yan, talagang tinutukan ng gobyerno yung mga natutunan nila dito para ipatupad doon sa kanilang lugar. Dito sa atin hindi may mga training center nga dito pero wala namang suportang natatanggap ang ating mga magsasaka. Kung meron man, yung panandalian lamang, hindi sinusubaybayan, hindi tinitingnan yung resulta ng kanilang mga naging proyekto. Okay partner kasi pagpumanhin mo na sapagkat maya meron akong appointment doon sa isang kausap ko. Kaya medyo maputol muna ako sa ating programa at pagpumanhin mo muna ako dahil alam mo naman okay, salamat at kahit papaano may balita tayo diyan sa anytime kasamang Sunday basta meron akong update ay ibabato ko sa iyo. Okay, maraming salamat. Okay partner. Maraming salamat partner. Yung nababanggit ko po kanina, nababanggit ko po kanina tungkol do sa programa ng ating gobyerno. Sana dapat yung katulad dito sa atin sa Oriental Mindoro. Tayo agricultural land. Hindi po dapat napapabayanan yung ating agrikultura. Kasi malaki po yung pakinabang natin diyan. Ang agrikultura po ng isang pangunahing sektor na nagsusuporta sa marami sa mga lokal na ekonomiya, partikular po sa mga rural na lugar. At ang pagpapalakas po ng agrikultura ay nagdudulot ng mas maraming trabaho. Trabaho po ang binibigay niya sa mga magsasaka. Iba pang mga kasama sa industriya ng pagkain at agrikultura, sa pamamagitan ng pagtaas ng produksyon ng mga pangunahing pagkain at produkto na maaaring magkaroon ng mas malaking kita ang ating komunidad. Ano pa pong dulot ito? Yung seguridad sa pagkain. Ang pagpapatibay po sa agrikultura ay nagdudulot ng mas mataas na produksyon ng mga pagkain na siyang magbibigay ng mas matibay na seguridad sa pagkain sa mga tao. At ang mga lokal na produkto ay mas madaling makarating sa mga pamilihan na nagre-resulta sa mas mababang presyo
at mas mataas na availability ng mga pagkain. Sa panahon po ngayon, talagang ang problema ng ating bansa, hindi lang ng bansa, ng buong mundo, yung yung pagkain. Kaya dapat dito po tayo mag-concentrate itong ating probinsya. Ito siguro dapat pagtuunan yung agrikultura. Yung sustainableng pag-unlad. Agrikultura isang sustainableng sektor na may kakayahang magbigay ng trabaho at kabuhayan sa mahabang panahon. Ang mga makabagong teknolohiya at tamang pamamahala ng mga natural na yaman ay maaaring magpatibay sa sektor na ito nang hindi nakakasira sa kalikasan. Kung kaya't maaari itong magpatuloy at magbigay ng benepisyo sa mga susunod na henerasyon. Pagpapalakas ng rural na komunidad. Sa pamamagitan ng pagtutok sa agrikultura, ang mga rural na lugar magkakaroon ng oportunidad na magtagumpay at umunlad at mas maraming magsasaka at manggagawa sa agrikultura magkakaroon ng kabuhayan. Kaya hindi na kailangan pang umalis sa kanilang mga bayan upang maghanap ng trabaho sa mga lungsod. Mababawasan ang urbanisasyon at ang konsentrasyon ng mga tao sa malalaking lungsod. Isipin nyo kung dito napagbuti natin yung agrikultura, pwede po tayong mag-supply sa mga mga karatig lugar natin, yung sinasabi natin hindi lang sa Mimaropa o dyan sa Metro Manila. Ang isa pa dyan, maaaring hindi na umalis yung ating makababayan, pupunta pa ng Metro Manila para magtrabaho doon. Napakahirap ng buhay po doon, napakahirap makipagsiksikan doon sa Maynila. Kung mapapagbuti natin dito yung agrikultura, malaki pong bagay at malaking trabaho ang may bibigay niyan. Pati po doon sa seguridad ng pagkain. Magkakagutom yung ibang lugar, pero ang Mindoro, pag napagbuti natin ang agrikultura, hindi po tayo magugutom. Yung pagtaas po ng kalidad ng buhay, ang pagpapabuti po ng agrikultura, hindi lamang tungkol sa produksyon, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng magsasaka sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, tamang edukasyon at mga programa ng gobyerno. Ang magsasaka ay magkakaroon ng mas mataas na kita, mas maginhawang trabaho, at mas magandang pamumuhay. Di ba? Ito dapat pagtuunan natin may mga pair tayo, may mga pinamamahagi tayo. Kung ibibigay mo yan individual, ubusin lang yan ng ating mga kababayan. Hindi nila alam kung paano gagamitin. Yung iba napupunta pa nga dyan sa mga pagsusugal kasi bigay lang, hindi pinaghirapan bawas din po ito sa depende sa pag-aangkat. Kung ang sektor ng agrikultura ay palalakasin, magkakaroon tayo ng mas malaking kakayahan na makapag-produce ng mga pangangailangan sa pagkain at pang agrikultura na produkto. Mas mababawasan ang pag-angkat mula sa ibang bansa, kaya't mapapalakas ang lokal na ekonomiya at makakaiwas sa pagtaas ng presyo dulot ng global na merkado. Sa ngayon po, di ba, makikita nyo naman, halos lahat, pati gulay natin, talagang ini-import na natin yan Ini-import na natin. Ultimo yung bawang, sibuyas. Ang kumikita dyan, pag gaganyan, mga smuggler, tsaka mga tiwaling politiko. Siguro, isa rin po yun. Kaya ang ating gobyerno ay hindi mag-concentrate dito dahil may mga tiwaling politiko na mas talagang ipinopokus na lamang yung ating pangangailangan diyan sa pag-import. Lalong-lalo na po yung pagkain. Ang kamatis magkano ngayon? Sasabihin bumaba na pero napakamahal pa rin po. Yung mga talong, kung titingnan nyo nga yung bilihin dito sa probinsya. Mas mataas pa po sa sa Metro Manila kaya nga yung sweldo pinag-uusapan dahil mas mababa ang sweldo dito sa sa probinsya, mas mataas ang sweldo sa Manila. Kung titingnan mo, mas mataas ang cost living dito sa sa ating probinsya, dito sa Mindoro. Mamili kayo ng gulay sa sa Quiapo at saka diyan sa atin sa Alapan Public Market. Mura pa po mura pa po yung bilihin doon, yung mga isda. Yung grocery natin saan nang gagaling yan? 'Di ba? Metro Manila pa. So, mas mahal po yan compare dun sa compare sa Manila, mas mura yan. Bakit yung sweldo natin mas mababa? Parang baligtad kaya dapat talaga merong konsentrasyon dito yung ating gobyerno, yung provincial government para paunlarin yung sarili natin. Yung sinasabi nga ni Congressman Arnold Panay, bagamat yun pangkabuang bansa na yung magiging self-reliance,
na lahat ay dapat sa atin naman gagaling. Dapat ganun din sa probinsya natin. Dapat dito, dinedevelop na natin yung pwede nating ma-develop dito para hindi na tayo umaasa diyan sa, kumbaga yung hindi lahat natin inaasa diyan sa Metro Manila, sa mainland, yung mga pangangailangan natin. Yung pagpapaunlad ng infrastruktura para sa agrikultura, sa pagtutok sa agrikultura, mas maraming infrastruktura tulad ng irigasyon, daan at mga storage facilities ang maaaring ipatayo upang mapabuti ang produksyon at pamamahagi ng mga produkto. Hindi na kailangan daw yung malalaking building, kundi mga infrastrukturang tumututok sa mga pangangailangan ng mga magsasaka at ng lokal na produksyon. Yun ang sinasabi natin kanina. Ang dami nating pinatatayo mga building, pero tingnan nyo, mga hindi naman nagagamit. Kumbaga, sayang. Ay kung ito dinala mo doon yung mga infrastruktura mo, doon sa mga kapakipakinabang, katulad yan, sinasabi, irrigation, yung mga farm to market road, at saka yung suporta doon sa ating mga magsasaka, ay di mas maganda, mas makatutulong sa ating mga kababayan. Kaya mas maganda po sa kabuuan yung pagtutok ng ng ating gobernador, kung sino man po ang papalaring uling gobernador. Ngayong pagkatapos ng May, ay yung sana matutukan talaga ng gusto itong ating agrikultura. Ito yung magdudulot ng mas malalim na at mas matatag na pagunlad, hindi lamang sa ekonomiya natin dito sa sa Oriental Mindoro, kundi sa kalidad ng buhay ng mga tao sa buong komunidad. Pag-aralan din natin yung ating mga pinuno na inihalal, yung ating mga binuto, kung nagampanan ba ng gusto yung kanilang mga pinangako nung last election. Kung nandito pa hanggang ngayon yung mga problema at mas lalo pa dumami, siguro kailangang palitan na natin At may mga nag-aspire naman na nakikita natin, basta tinalang natin yung track record ng mga tatakbo. Yung track record kasi napakahalaga At speaking of track record, diyan niyo makikita si dating Congressman Doyle Leachon at ngayon tumatakbong mayor. Kasi nakita niyo yung mga programa niya hanggang ngayon nakatatak napapakinabangan. Kumbaga iniwan niya ang Kalapan na maayos at nasa tama. Yung mga programa niya pagdating sa health, yung orange card, nakita mo na andyan. Yung City College, na andiyan. Napapakinabangan, ang dami nakapagtapos na nating mga kababayan na nakatapos dyan sa City College. Na hanggang ngayon, nakakatulong na sa kanilang pamilya. Yung orange card, napakahalaga po yan. Napakahalaga po, dyan po nagsimula. Kaya po tayo mayroong mga health card Dyan po nagsimula yung concept na yan. Yung health card na malaking naitutulong doon sa ating mga kababayan na walang pambayad. Pandagdag lamang po ito pero malaking bagay na. Kumbaga, si Congressman Ardan Panaligan, yan lagi ang yan lagi ang priority niya, yung health. Dinagdagan niya ng benepisyo pa yan, yung orange card na yan. At hanggang ngayon, nakita nyo doon sa kanyang opisina, pagka pumunta kayo doon, hindi lang taga First District ang binibigyan dyan, pati Second District binibigyan dyan ng tulong pagdating doon sa health. Napakahalaga po ng nung isa pa po yan sa napakahalaga na dapat tutukan ng ating gobernador kung sakaling merong mananalo na bagong mamumuno na gobernador, isa sa dapat tutukan din ay ang health. At siguro po bago tayo magtuloy-tuloy, papakinggan po muna natin yung isang panayam. Lagi po nating inuulit ito itong interpellation na doon sa conversion ng ating Oriental Mindoro Provincial Hospital into regional dahil napakahalaga po nito Napakahalaga po nito na talagang dapat ay naipapatupad na ito. At hindi po dapat ito dinedelay dahil marami pong buhay na sasalang-alang habang tumatagal po ito. Okay, play po natin. And one last point, ma'am, very quick lang, no? Aware naman kayo doon sa bill na final ko to renationalize yung aming provincial hospital, ibigay sa DOH as a regional
Mimaropa Hospital kasi walang regional hospital ang Mimaropa region, ano? Nakapasara sa House yun, pero napending sa Senate because of a contrary opinion ng provincial government na ayaw nilang ibigay sa DOH. Wala po kaming regional hospital. No? Disadvantage yung aming region. Pero may counter proposal ng provincial government na sa halip na i-convert yung existing provincial hospital ay i-donate yung isang property ng provincial government para doon itayo ang regional hospital. Ito lang ipaiwatig na itong ideya na meron tayong DOH hospital per province ay namuo sa isipan ko dahil sa problema ng healthcare sa Mimaropa. Kasi nga yung Mimaropa, tatalong ka pa ng isla para makapagpagamot sa sila yata sa Batangas. Tumatawid sila ng pera ng Batangas o lilipad sila ng Manila. So, malaking gastos. So, sabi ko, ang solusyon lang talaga dyan, yung Mimaropa, bawat isla, Mindoro, Occidental, Oriental, kailangan meron silang DOH hospital talaga. At wala kasi hospital doon sa aming region. Ang problema ko lang po, yan nga, mas gusto ko sana ma-take over yung functioning na. Kasi may services na. Correct. Palalakasin ko may facility na ron. Pero kung kontra naman yung may-ari at nagpapatakbo ng ospital na yon, tatanggapin ko rin yung lupa at saka natin hihingan ng pondo ang Kongreso para patayuan din. That will take time. That will take time. Pero yung provincial hospital, na ako yung nagpagawa no, kay Governor naman, nandun take over na lang. So kung tama, ipilit natin ha. Sige po, parang yung health center nyo, 2013 pa. Yes, and ayun na mangyayari sa 10 taon. Madam Chair, 2013 pa yon, hindi na pondohan. Nagbigay pa ang city government o kay mayor para lang matapos. Pero kulang pa rin So, sana naman commitment din yan. Yes po, Sec Ed. Yes, Madam Chair, we commit to assist Mindoro for the renationalization. Whatever is agreed upon. Pag-uusapan na lang siguro face-to-face para magkaroon ng agreement or consensus. Okay, salamat and congratulations to Kong Panaligan. Maraming salamat, Madam Chair. Yan po ang virtue pa nag-aantay buong umaga, buong araw sa iyo. Yes, ano naman, mataas naman ang ROI. Maraming salamat, Madam Chair. Ayun yun po yung isang nangyaring deliberation sa sa konseho kung saan talagang pinipilit ni Congressman Arnan Panaligan na na yung regional hospital natin, yung Oriental Mindoro Provincial Hospital. Kung matatandaan nyo, ang nagpatayo din ng Oriental Mindoro Provincial Hospital ay nung panahon pong governor pa siya na natayo yung bago nating Oriental Mindoro Provincial Hospital. Galing po yan sa bundok nilipat po diyan. Pero may concept po yata, kung daw kakamali, itong nawalang Governor Bart Marasigan. Kaya lang sa panahon po ni Governor Arnan Panaligan ay doon po naipagawa yung bagong provincial hospital. Kasi dito natin makikita na talagang pag ikaw ay magaling mamuno, talagang ipaprioridad mo yung pangangailangan talaga ng ating mga kababayan. Yung mga pangunahing pangangailangan. Katulad diyan, magpatayo ka man ng infrastruktura, yung provincial hospital patayo mo, maganda, malaki. Ngayon nga lamang, siyempre kinukulang tayo sa ang daming reklamo diyan. Kaya nga sinulong niya doon sa Kongreso na i-convert na yan into regional hospital yan. Kasi kung magiging regional hospital po yan, napakalaking tulong po sa ating mga kababayan. Problema po mukhang iba yung plano ng ating mahal na gobernador ng provincial government. Kasi ang gusto nila ay yung lumang provincial hospital ang gawing regional at i-retain yung bagong provincial hospital na kung titingnan mo ay tatagal pa. Sabi nga baka mga 7 taon pa hahanapan pa uli ng pondo yan. Malaking pondo pa rin bibigay diyan. Samantalang kung ito ng kasalukuyang provincial hospital ang ating i-convert ay dadagdagan na lang po ng mga pasilidad diyan. At yun din naman po ang gusto ni Secretary Herbosa na ito ng existing provincial hospital natin ang gawin para mabilis na may i-develop. Kumbaga dadagdagan nila mga doktor, mga nurses, mga health worker diyan. Mas makikinabang po yung ating mga kababayang mahihirap. Ngayon kasi pag naging regional na yan, makukumpleto na po yan.
Yung gamot, hindi na natin po problemahin. Yung pagbabudget diyan, hindi na po problemahin ng provincial hospital. Kasi ang magbabudget na po diyan ay ang national na po, ang DOH. So malaking kabawasan din po sa provincial hospital yung makukuha ang budget yan. Nakakapagtaka nga lang po, bakit ayaw nilang payagan hanggang ngayon na i-convert yan yung ating kasalukuyang provincial hospital. Hindarang po nila yan sa sa Senado dapat aprobado na yan nakakalungkot po. Kaya sana yung magiging susunod na manunungkulan kung sino man po ay bigyan ng pansin itong ating conversion ng regional hospital. Malaking bagay po may tutulong sa ating mga kababayan, hindi lang po sa Oriental Mindoro, buong Mimaropa po ay makikinabang po diyan. At ang provincial government din naman po makikinabang din diyan dahil yung pondong nilalaan na diyan, malaking pondo rin po nilalaan diyan pwede po nilang ilagay kung saan nila gusto, kung gusto nila magpatayo pa ng ibang mga community hospital, ay pwede po nilang gawin yon. Ngayon, may sinasabi na may balita ewan ko kung ginagawa daw ang sa sinasabi na Mala St. Luke's na hospital. Nakakapagtaka mag-create ka ng Ala St. Luke Hospital, itong ang provincial hospital, hindi natin malagyan ng maayos na na serbisyo. Tapos gagawa ka ng Mala St. Luke Hospital, parang kabaligtaran 'yon. Yung mga ganong hindi natin alam kung paano mangyayari. Baka mamaya building din laang ang nakatayo diyan sa sa sinasabing Mala St. Luke's Hospital yan. Kaya sana mabigyan ng pansin nito. Malaking bagay, maganda. Ano ba yung may dudulot niyan ng kung ma-convert yan. Yung ating regional hospital yan. Magbibigay ng mas mataas na antas ng serbisyo pangkalusugan. Bilang isang regional hospital, magkakaroon ng mas maraming advanced medical equipment, mas kwalipikadong mga doktor at espesyalista, at mas maraming ospital na serbisyo na hindi kayang ibigay ng isang provincial hospital. Nakita nyo madami. Bagamat magagaling yung doktor natin diyan, alam ko talaga namang mga espesyalista pa yung mga doktor natin diyan sa provincial hospital. Paano makakagampan ng trabaho nila kung wala namang may bibigay na gamot? Kung padut-dut-dut lang sila, re-reseta sila, wala namang gamot, hindi rin gagaling yan. Wala mga pasilidad na gagamitin. Balita ko nga yung ibang medical equipment kayo diyan sira kaya lumalabas pa yung mga nagpapa-CT scan. Di nagbabayad din. Kung regional yan, national na po. At ang maganda po niyan, mawawala na po yan sa kuko ng mga politiko. Hindi na po mapupolitika yung mga nakapwesto diyan. Pati yung mga doktor diyan na wala namang alam sa politika, walang alam-alam, ay nadadamay po diyan pagkadating ng eleksyon. Pag national na po yan, wala na silang pakialam diyan. Kung sino mang maglaban diyan, bahala na kayo. Mas madaling access sa specialized care. Ang mga mamayan ng Oriental Mindoro at kalapit na lugar ay magkakaroon ng mas madaling access sa mga espesyalistang pangkalusugan at mas kompletong paggamot, kahit hindi na nila kailangan pang pumunta sa mga malalayong rehiyon o malaking ospital sa Metro Manila. Isipin nyo yun. Sa ngayon, dinadayo na nga tayo ng ng iba-ibang lugar. Katulad dyan minsan may nakikita akong ambulansya galing sa galing pa ng Occidental, galing pa ng Romblon. Dumadayo dito. Kung may regional hospital na po diyan, pwede pa rin nating pagkakitaan yung Mimaropa natin. Hindi lang kumbaga hindi sa mga bilihin. Babiyahe ang mga yan dito Yung iba, maghahanap din ng matitirhan dito pagka may mga pasyente sila. Yung mga bibilhin nila dito yung mga pangangailangan nila. Kaya napakaganda po kung talagang may convert na yan. At wag na sanang mapolitika dahil po yan ay para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Pagpapalawak ng kapasidad, mas maraming pasyente ang matutulungan at magkakaroon ng mas maraming bed capacity ang ospital. Makikinabang dito ang mga mamamayan lalo na sa panahon ng mga emergency at mga kalamidad. Sa ngayon kulang yung bed capacity natin diyan. Sa provincial hospital, minsan pumupunta pa ako diyan, ang ibang mga pasyente mga nasa hallway na. Nakakaawa pa yung kung may room man ay siksikan. Pag may
kumbaga hawa-hawa na mangyayari diyan eh. Hindi mo na nga alam kung magkakahiwalay pa, kung pare-pareho pang sakit yung nasa loob ng room eh. Ay kung ito magiging regional na, ay magiging maayos po yung kalagayan ng ating mga pasyente diyan. Pagtulong sa lokal na ekonomiya, ang pagpapalawak ng ospital ay magdudulot ng mga bagong trabaho at negosyo sa rehiyon mula sa mga healthcare worker hanggang sa mga suportang industriya tulad ng pagkain at transportasyon. Ito po yung sinasabi ko kanina eh, na pwedeng makatulong pa sa ekonomiya ng ating lalawigan, Kasi yung sinasabi nga, yung mga suportang industriya tulad ng pagkain at transportasyon. Dito po kasi pupunta yung mga yan eh. Makikinabang tayo. Yung trabaho din may bibigay niyan. Mas mahusay na emergency response sa pagiging regional hospital. May mas mataas na kakayanan ng ospital na magbigay ng agarang lunas, lalo na sa mga kalamidad, aksidente, at mga pangangailangan ng mga malalayong barangay. Pag-angkat ng kalidad ng buhay sa pagtaas ng kalidad ng mga serbisyong medikal, mas magiging magaan ang buhay ng mga mamamayan, mas madali, at mas mabilis lang makukuha ang mga kinakailangang serbisyo sa kalusugan na makakatulong sa pagpapanatili ng kanilang kalusugan at kabuhayan. At ano po yan eh. Kaya makikita natin talagang adbentahe po na may patupad na yan at may may implement na po yung pag-convert po ng regional hospital. Sa kabuuan po kasi talagang talagang lamang na lamang po ang Oriental Mindoro kung sakaling matutuloy niyan. Ang conversion ng Oriental Mindoro Provincial Hospital sa Mimaropa Regional Hospital ay magdudulot ng mas maginhawa, mas mataas na kalidad, at mas komprehensibong serbisyo sa kalusugan para sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro at ng buong Mimaropa. Yan po yung ilang issue sa ating ngayon sa ating lalawigan. Kaya mag-election po, mag-isip po tayo kung sino po yung talagang makakagampan ng mga problema natin sa agrikultura, sa healthcare, at dyan sa power supply po natin. Yung power supply po natin talagang kumbaga sasabihin lagi nila puro paninira, binabato, puro walang katotohanan. Abay, kayo na po mag-isip, talagang nararanasan na po natin yan. Nararamdaman po natin yan at nakikita. Kaya hindi na po yan masasabing panira. Ang sinasabi po natin dito, baguhin. Bigyan ng solusyon yung mga problema na yan. Kaya natin sinasabi yan ay para pakinggan. Kaya lang matagal na naman natin itong dinidiscuss sa radyo pero mukhang wala naman pong solusyon nangyayari. Yang isa pa, yung pamasahin natin sa barko. Dapat po talagang yan tinitingnan din. Malaking pahirap din po sa atin yan, mga kababayan. Kaya isa pa rin po sa mga dahilan kaya mahal yung mga bilihin natin dito. Kasi yung mga negosyante, hindi naman nila iso-shoulder yung tinaas ng pamasahe. Yung end user po ang magsasuffer diyan yung mga bumibili kasi papatong lang nila yung presyo ng itinaas ng barko doon sa produkto nila. Kaya mahal po natin binibili yan, mga yan. So dapat tingnan natin, hindi pwedeng sasabihin na deregulation yan. Wala tayong magagawa diyan. Pag may talagang intention na gawin yan, may paraan po eh. Madami pong paraan. Bakit hindi siya magpa signature campaign na lang diyan? Hilingin sa taas. Talagang mga tao tutol diyan sa sa ganyang kataas na pamasahe. Binabati natin yung mga nakatutok sa atin, si dating konsyal Wilson Lozano, si Sir Mar Bautista. At syempre, kumpare ko, si paring Ronald Bula ay nakatutok din sa atin, si Ma'am Hansi. Kapala, ito si Bats Mark Bacaraig ay mukhang uuwi galing US. Baka attend dito ng reunion. Announce ko pala yung reunion, March 22. Dadating si Bats Erlita Padilla. At ito'y gaganapin yata doon sa Baruyan, doon sa may palace dan yata ni Judge Padilla, si
Oy, si parang Edwin, Welgas, nakatutok at saka si maganda daw, sabi ni ni parang Edwin, yung tinatalakay natin. Kanina gusto namin pag-usapan yung yung tungkol sa burnout. Talaga na kala ko hindi tayo makakapag-programa dahil dumating po tayo dito ay burnout. At ang sabi ni Mamansi ay buong Oriental Mindoro daw yata may nag-trip. Sabi ko baka sila lang nagti-trip. Bakit ba't anong dahilan? Ba't baga hindi talaga tunay na masolusyonan yan? Problema natin sa kuryente. Alam ko tong dating Congressman RGB, mayroong mga may mga sinasabi na may paraan. May paraan para masolusyonan yang ating kuryente. Sa isang lalawigan napakahalaga po niyan sa ekonomiya natin yung kuryente. Yung sa mga negosyante, pagka ganyan po talagang mukhang wala tayong makukuha ng mga investor na malalaki. Wala tayong mapapasok dito para mag-create ng trabaho pagka ganyan po yung yung ating problema. Yung turismo po natin, isipin niyo yung turismo natin pagka ganyan may power problem tayo. Mukhang sa dami ng magagandang lugar dito sa Pilipinas, hindi pupunta yan dito sa atin. Dahil sasabihin nila, bukod doon sa power supply, ang mahal ng bilihin diyan. Mahal yung pamasahe sa barko diyan. Pipili na sila ng ibang lugar. Kaya dapat maayos po yan lahat. Kung gusto natin paunlarin yung ating turismo, yung ating ekonomiya, dapat matatag po yung ating programa diyan sa sa power supply. At syempre, lagi po nating inuulit wag po nating minus yung agrikultura. Kulang lang po talaga tayo sa suporta. Siguro kung hindi nawala si dating Governor Bart Marsigan, baka napakaunlad din ng ating lalawigan pagdating sa agrikultura. Kasi yan isang programa niya Kaya nga yung mining noon ay tinutulan dahil nga ito'y makakasira sa ating kalikasan. Time po ni Governor Bart Marsigan, yung 25 years mining moratorium, ay naipatupad po yan. Yung pagbabawal sa pagmimina. Bagamat may mga nakakalusot po. Kaya po yan ay kinuha ni Governor Bart Marsigan noon. Dahil nga ang isang dahilan ay makakasira sa kalikasan natin, maaapektuhan yung ating mga palayan. Ay isa sa programa ni Governor Bart Marsigan yung mga yung mga yung ating agrikultura na maging food basket tayo. Yung Oriental Mindoro. Kaya lang hindi po natapos yung termino, sayang. Ang isang nakikita ko po diyan na talagang may puso po diyan pagdating sa agrikultura, ito pong si Congressman Arnan Panaligan. Kasi nakikita ko yung kanya mga proyekto, yung mga farm to market road, yung mga pagdating sa Kongreso, kita niyo naman kung paano niya gisahin yung Department of Agriculture. Dinagdagan ng budget. Inamyenda yung rice tariffication law kasi nakikita nga niya na hindi dapat tayo nagdedepende doon sa pag-import. Napakaganda po nung lugar natin. Ang problema lang ay naibigay na sa Department of Agriculture yung mga pangangailangan. Pero yung implementation yata ang kulang. Kaya hanggang ngayon nananatili pa rin mahal yung ating mga bilihin yung bigas. Isipin nyo magkano budget ng Department of Agriculture, dati 15 billion. Doon nakita ng Kongreso sa pangunguna ni Congressman Arnan Panaligan na siguro kailangan dagdagan para bumaba yung bigas natin at masuportahan ng ayos yung ating mga magsasaka. Ginawang 30 billion. Nakakapagtaka bakit hanggang ngayon tayo pa rin yung pinakamataas mag-import ng bigas at sa kabila nung binabaan pa nga yung taripa. Para do sa mga pagmura nga ng ating bigas hindi rin nangyari. Mukhang nakinabang lang dito yung mga tiwaling negosyante. Parang yung rice tariffication law nung hindi pa naamyandahan. Ang plano diyan kaya yan ay iniakda ang may author niyan si dating senadora Cynthia Villar. Na ang purpose pababahin daw yung presyo ng bigas pero hindi nangyari. Nakinabang lamang yung mga negosyante kasi
tinanggal diyan yung kung gaano kadami mag-import. Kumbaga, want to sawa, basta may pera ka, pwede kang mag-import ng bigas. Bumaba ng bigas pero hindi naman nagmura. Ay nangyari nga, may nagkwento nga sa atin dito sa Oriental Mindoro, may dadalhin bigas doon, tracking. Metro Manila siguro galing dito. Pagbalik, bigas pa rin ang dala. Bakit daw bigas ang dala noon? Nire-repack, yun yung mga imported na ginagawang commercial rice. Tumubo pa sila. Dapat yan mahigpit din ang pagpapatupad ng ating gobyerno pagdating sa ganyang programa. Hanggang ngayon nga wala pa rin namang napaparusahan. Ang dami na nahuling smuggler. Yung mga nag-hoard, nahuli. Pero bakit walang nakukulong, walang napaparusahan? Kasi mga ma-impluwensya siguro yung mga yan may mga koneksyon sa matataas na gobyerno na namumuno. May mga koneksyon yan. Kaya hanggang ngayon walang nakukulong, walang napaparusahan. Dapat dapat tingnan natin. Kaya patuloy po yung paggawa nila ng ganyang mga bagay. Binabati ko pala si Kapopong Ortega dyan sa bayan ng Baco. Talagang itong tao tayo napakasipag at nakakasigurado po kayo na pag ito po ay naupo ay makapagbibigay ito ng isang malinis na serbisyo dyan sa bayan ng Victoria. Hindi na po bago sa sa serbisyo publiko ang mga Ortega. Kaya kumbaga may pangalan na ito diyan at tingnan natin tingnan natin, subukan natin. At kilala ko naman po si Kapopong Ortega na talagang kahit pa ito'y konsyal, kita nyo napakahigpit ito pagdating sa mga illegal. Diyan sa parte ng Victoria, ang problema po diyan, madami hanggang yata may mga illegal gambling diyan may mga sugal pa rin naglipa na diyan. Yung sinasabi na yung iba, may mga illegal lager na nakakalusot. So dapat po yan masawata diyan sa parte ng Victoria. Isa rin po yan sa lumaban ng yung pamilya Ortega, isa sa mga lumaban doon sa mining. Tandaan nyo yung Mendex pa. Talagang tinutuloy niya sa Victoria. Diyan sa Victoria kasi sisimulan yata yan noon yung pagmimina diyan ng Mendex. Pero hindi natuloy po dahil sa pagtutol. Batiin ko nga pala si dating Vice Governor Jojo Perez. Isa rin po yan sa instrumento nung pag-extend nung 25 years mining moratorium. At isa rin siya doon sa tumutol doon sa extraction, yung sa dredging. Kasi yung sa dredging, yung dredging okay lang siguro. Kailangan palalimin natin yung ilog natin. Pero ang tinututulan natin diyan, yung pagluluwas, pagdadala sa ibang lugar ng mga buhangin. Yun po yung tinututulan. Kasi kung yun po ang gagawin, madidipit po yung purpose na sasabihin, negosyo yan. Hindi yan talaga ang purpose niyan, yung palalimin mo yung yung ilog natin. Saka dapat may pag-aaral diyan. Sabi nga ni dating Vice Mayor Hil Ramirez, hindi lahat ng pangpang ay pare-pares yung lupa. Baka pagka yan drenaging mo ng drenaging, ay gumuho naman ang gumuho. Katulad doon nangyari diyan sa parte yata ng merong isang lugar diyan na pinagbawalan sila ng may-ari ng lupa na mag-dredging dahil tatabag yung lupa nila Kaya dapat merong pag-aaral na ginagawa yung mga magde-dredging. Isa pang problema natin dito sa probinsya natin, naalala ko nga pala. Pag-aralan natin yung issue national din ito yung political dynasty. Dito sa atin makikita nyo talaga namang ang governor tumatakbo ngayon. Yung dating incumbent, ang vice governor ay yung kapatid si Dr. Robert Dolor. So pag-aralan natin kung anong magiging epekto nito. Kung sakasakaling sila nga yung mamuno. Kasi nung una sinasabi ni Governor Bons Dolor para may patupad na niya yung gusto niyang mangyari sa probinsya. Medyo pag-aralan po natin kung
totoo ba yung sinasabi? Kasi nung padalawang termino po niya, yung vice governor po niya, ay di kalyado din po niya eh. At nakita ko, sa tingin ko, nagawa din naman dapat yun, dapat gawin eh. Pero hindi naman po nangyari. Katulad niya, yung problema natin sa kuryente. Yung extraction ng Armorac, na-approvehan nila dahil siyempre, isa sila eh. Kumbaga, anong tawag doon? Magkakapartido. Pero ito tinutulan ng ating mga kababayan. Kaya nagkaroon ng isang rally diyan noon. Medyo nagulat sila na kaya palang mag-mobilize ng taga Mindoro pagdating sa usapin ng environment. Nakita yung mga butas doon eh, na may problema po yung ordinansa nila. May problema yung ordinansa nila doon sa pag-aaral ng mga environmentalista. Kaya nagkaroon po tayo ng rally diyan. At medyo may binago naman. Bagamat yung pa rin naman po ang buod nun, medyo po sila na taranta rin dahil nakita nila tumututol eh. At hindi gusto ng mga taga Mindoro yung gagawing extraction. So, yun, makikita nyo yung mga sino-sino bang bumoto diyan, si Vice Governor AJ Falcon nga di ba? Siya yung nag-approve niyan. Siya yung pumukpok, kumbaga siya yung pumukpok ng gabel para ma-approve yung ordinansa. Kasama yung mga konsyal, tumuto lang yata doon si Bukal Bong Brocal, Bukal Josineria, Bukal Ronald Lechon. Sino pa ba? Apat yata tumutol doon. Tumutol doon. Pero yung iba ay parang naging sunod-sunuran na lamang doon sa pagsang-ayon. Kasama pa nga yung isang katutubo. Yung isang katutubo hindi yata alam yung kanyang ginawa eh. Na dapat hindi siya papayag na hakutin yung mga Armorac, pero nakakapagtaka, bumoto na hakutin. Hindi ba niya alam na yung mga kapatid na niyang katutubo ang maapektuhan yan? Yung paghahakot ng mga malalaking bato na yan. Kaya pag-aralan po natin kung sino po yung iboboto natin. Tingnan natin yung track record. Tingnan natin yung wag tayong padala doon sa mga pambobola, yung magagaling magsalita, tatapik-tapiking ka lang. Tingnan po natin, nagampanan ba niya yung mga pinangako niya na binabato sa kanya nung mga nakarang eleksyon. Yun na rin naman yung binabato eh. Yung sinasabi nilang paninira. Hindi na ito paninira at ito'y kita na, nararamdaman na at talagang nakikita ng ating mga kababayan. Okay, wala na po tayong oras, at abangan niyo po ulit yung programang Balita Talakayan sa Biyernes. At muli po, magandang hapon po sa inyong lahat.